sa bawat samuli, sa aming mga first-time visitors. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Timoteo, Book of Timothy. Please come back this afternoon with the verses, memorize containing the word truth. At yung mga role verse dito, meron specific na topic, kailangan rin po tayo. For this month, verses na may word the truth, ating pong role verse. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Second Timothy 3:5, basahin po natin sabay-sabay at basa. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ang tawagan po ng ating mensahe, different types of Christians. Ito po, different types of Christians. Manalangin muna po tayo. Kakilala ng Diyos ang habal naman kung ihabilin ang salita, ang kung pagsaluhan, ang pagpagalayan sa bawal ito. Ano iti dulot ng kalakasan sa bawal isa at pagtulit sa aming pamumuhay, sa aming mga kaisipan. At nawa kayo ma-improve ito ang aming practice at aming pag-ugali bilang mga Kristiyano. Madalangin namin naman na nawa kami samahan ng mga Espiritu at maunawa ang mga kapapakilyaw. At higit sa lahat naman ay pagkakilala nito man ang walang makaligtasan o tawaan po niya ang kanyang pangangailangan sa Panginoon Jesus. Panalangin na natin naman ang gano'n po sa aming kalagitnaan yung mga binubuting pakaramdam o yung pagkalubutin po ang ng kalakasan. Ang dalangin dalangin at salamatan sa kabilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Actually, this message is not an original of mine. At kaya aking binabasa at nag-aaralan, napaka-makatotohanan, At marami po sa kanya mga observations. Personally, I have observed also, over the years na ako po yung nasa ministry. Nakikita ko po na ito po'y kapatinabangan sa ating lahat. Malaki po ang benefits sa ating lahat. Dito po actually, there are 7 different types of Christians na nakabanggit dito, And each one of us, we will fall into any one of those categories. If we will be very honest, nakikita po natin ating sarili. At maganda po na kapag nakita po natin ating sarili, we make the necessary adjustments. At kung nakikita natin ating sarili na nasa mabuting side, ipanalangin natin na i-preserve ng Panginoon ang ating kalagayan at mag-improve pa. Kung hindi naman, pray po natin na kung tayo po nandun sa undesirable part, pray po natin na mag-improve po tayo. Ang kinakatakot po lang kapag after na makita po natin, masalamin po natin ating sarili, parang wala tayong pagganais na baguhin pa, Sometimes there is that tendency. Ang isa pang malungkot na bagay, yun po katotohanan na kuminsan, yung mahirap natin makita yung mali sa akin. Ang mabilis natin mapansin yung mali ng iba. It seems to be human nature, Matthew 7, sabi yan sa Matthew 7, why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, and you are not aware of the beam that is in your own eye. Mabilis mo makita yung puwing, yung mga ipa na nililipad sa mata ng yung kapwa. Kasi ang mga Oriental people, they're fond of exaggeration. Pagkaralan natin yan, biga na, big. Literal na biga yan, tinutukoy yan. So, in-exaggerate ko yan ang laki-laki ng fault sa'yo, ang laki-laki ng flaw ng buhay mo, pero hindi mo napapansin, but you're quick to point the faults of other people. Maligtas tayo sa ganyang tendency, attitude of being quick to see the fault of others. May mga fault natin o yung sarili natin, hindi po natin namin.
Well, this morning, ating po mga kapag-aaralan, masasalangin po natin ating sarili. We pray to God na the Lord will help us and grace us on how to make the necessary adjustments. Alang-alang po sa gawain ng Panginoon, sa kapayapaan ng simbahan, at sa kahayo ng kanyang salita sa maraming tao. So we will be talking about different types of Christians. Dahil not all Christians are alike. Hindi lahat ng Kristiyano pare-pareho. Meron po mga Christians na professing Christians lamang, but in reality, they are not. Yung pong dialogue doon sa Matthew 7, iba mga professing Christians yan, nagsasabi, Lord, Lord, have we not in thy name preached? Have we not in thy name done many wonderful works? Ito yung mga professor na followers ng Christ. But in actuality, in reality, they are not. Dahil ang Panginoon po nagsabi na, depart from me, you doers of iniquity and everlasting punishment. I never knew you. I do not recognize you. I don't love you. Umalis kayo sa harapan ko. But these are professing Christians. So hindi yung lahat na nagsasabing Kristiyano ay tunay ng Kristiyano. So there are different types of Christians. There are genuine Christians and there are false Christians. False professors. During the Lord's ministry, wala siguro magdududa na si Judas ay isang Kristiyano. Diba? Kasama sa ng Panginoon, he's identified with the rest of the apostles of the Lord Jesus Christ. Identified siya as follower of the Lord Jesus Christ for 3.5 years, kasama ng Panginoon. But in reality, he's not a genuine Christian. He's not a genuine believer. The Bible clearly tells us that he goes or he went into his own place. He's the son of perdition. Anak ng katampalasanan. Hindi siya anak ng Panginoon. Ganun din, not all members are alike. Hindi wala ang miyembro sa simbahan ay pare-pareho. If you will make a question or a simple test upon ourselves, kayo test natin ating sarili sa banal. What if all members are like me? What would the church be? What would the church be like? Ano kaya ang tsura ng simbahan? Kung lahat ng miyembro sa simbahan kagaya ko, ano kaya ang uri ng simbahan na tayo? Just for a few moments of visualization, sige natin. Imagine na ninyo ano yung itsura ng simbahan na tayo? Ano? Kung lahat ng miyembro ng simbahan ay kagaya ko, what would the church be like? Ano kaya yung itsura kalalagayan ng simbahan? Ano? So, hindi mo lahat ng miyembro at pare-pareho. There are some members who are worthless as members. Ano? There are some members who, kung lahat ng miyembro sa simbahan ay laging kagaya nila, ang malamang na mangyayari, kung hindi mag-deplete ang simbahan, tuluyan ng namatay. Until it will die a natural death. Pamamatay na lang ang simbahan, no? Kung di man mag-deteriorate, pa-deteriorate ang gawain ng Panginoon, tuluyan ng mawawala. Meron naman mga miyembro na kapag nakikita mo sila, sali, kakukuhaan mo ng inspirasyon. There are some types of members na kapag nakikita mo sila, maiisip mo sila, you take courage from them. Magdadagdagan ka ng courage. You get strength from them. You draw strength from them. Nagkakaroon ka ng challenge. Nagkakaroon ka ng inspiration. Nakukuhaan mo sila ng lakas. Ano? Kung makikita mo sila. Nakakatuwa. Mabuti, meron mga miyembro kagaya ko. And even Satan, I would notice their faithfulness. That Satan would be out to get these people. Dahil sa nakikita ng Panginoon na di sa taas, ang faithfulness nila they are the frequent attacks. Sila po ang limit na punteriya ng atake ni Satanas. Ano? While there are some members na siguro sabi ni Satanas, hindi ko na problema yan, kakampi yan. Hindi ko na problema yan. Naalala ko yung kwentuhan ni Pedro, ni Satanas. Hindi Satanas, hindi ko na yan. Lahat na nandiyan, akin yan. Ang kakakampi ko yan is referring to sinful places. Red light district, mga sugala, yan, akin yan. Pagpat sila sa isang simbahan, sabi ni Pedro, mga nandyan, akin naman yan, kakampi ko yan. Tingnan nga natin, ang silip ni Satanas at ni Peter, yung pala, sa simbahan, meron din mga kapanaling pa rin sa Satanas. Nakikita ko yan, akin yan.
Ito, akin yun. Ano ginagawa nyo? Akin din yan. So, kung ang lahat po ng miyembro, simbahan, kagaya po na sinasabi ko na tapat sa mananampalataya, no? Isang malaking puwersa ang gawain ng Panginoon sa isang lugar. No? It would be a great power, no? In the span of the world. While some members, or some Christians, would be a cause of grief, magiging sanhin ng kalugbayan ng maraming tao. Grief not only of the Christians or other Christians, they also a cause of grief even of the unbelievers. So, sa umaga ito mga kapatid, sinabi ko na meron po mga false Christians and true Christians. Pero ang fokusan natin ng attention, yung po mga kinikilala natin na what we judge or say to be true Christians. Among the true Christians that sa tingin natin mukhang totoo, no? We could see several stages of development. We could see several types of Christians among these people. And there are 7 pointers here na nais kong sabihin, no? And we have no intention here of ang layunin po natin sa ating mensahe sa bagay ito, hindi para magpatama, no? Hindi yan ang layunin ng mensahe. Ang layunin po ng mensahe ay para bumuti ang bawat isa. Ano? I have discussed for services na wala nang ginawa kundi patamaan ng isang tao dahil somebody has done it wrong. Ako po, hindi ako komportable sa ganung gawain, ano, na binakita ng miyembro, may ginawa sa'yo masama, o sino man. Ano, pagdating sa minsan, talagang pupuntirehin mo. Sometimes you even mention name, and lips are even mentioned, parang ano, hindi po, it's out of place, no? So, hindi po yan ang ating layunin. Ang ating pong layunin, itaas ang salita ng Panginoon. At para mag-improve ang ating mamumuhay, dahil kung hindi po improvement ang layo ng ating mensahe, wala na ibang matinong kadahilanan ng ating pagtipon. No? According to 2 Timothy 3:16, the Word of God, when we study it, maraming benefits siya. It's profitable for doctrine. It is profitable for reproof. We are being reproved from the Word of God. For reproof, for correction, for us to be corrected. Kung walang mali sa'yo, wala may correct sa'yo, ba? Pag-pray mo naman ako, pag-pray mo naman kami. Napaka-perfect na, no? All of us needs correcting. Tayo, nasa lumang katawan pa tayo. Nasa makasalanan ng sanlibutan pa. At nasa taglay pa rin po natin ang kalikasan ni Adan. No? So, from time to time, we make mistakes. From time to time, we stumble, we get offended. Ano? At kinakailangan natin ng isa na sasawata sa atin, sasaway sa atin, magtutuwid sa atin. Ano? Mangangaral ang salita ng Panginoon sa atin. It is profitable for proof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, or may be mature. So, ang layunin ng pag-aaral ng salita ng Panginoon is not to point to someone or to aim a gun on somebody, no? Ito may para sa ating lahat. At kung sa pag-aaral ng salita ng Panginoon may tatama sa iyo, masalamat ka, no? You are being addressed. Ina-address ka ng Panginoon sa iyong present condition. Sa iyong present na kalagayan at present na pangangailangan. At wala sa layunin yan ang lalo kang idiin. Wala sa layunin ang lalo kang idam, no? At para tuluyan kang i-kick out, kundi para i-improve ang ating sarili. That the man of God may mature. That the man of God may be perfect, fully furnished, or equipped unto all good works. Dahil pag magpapatuloy tayo sa ganyang kalagayan, kahilang na nating ministeryo. Salit na tayo, malayo pa ang mapuntahan, marami pang mapuntahan. Kung magugugol lang ang ating panahon saan, sa kaka-troubleshoot po. Kaka-correct, kaka-aayos, salit na marami pang maabot na mga naliligaw na landas, mga makasalanan, mga wala pang kaligtasan. We spend our energies on other things na dapat graduate na tayo dyan. Lalo pa kung matagal lang simbahan. Dapat graduate na tayo dyan. Maaari siguro in the early stage of the church, hindi pa mangyari yan. Marami pa mga baby Christians.
Pero habang tumatagal ang gawain ng Panginoon, ang ating mga challenges, nagle-level up din. Dapat graduate na tayo sa mga challenges din. Ano? Doon na tayo sa ibang mga challenges na. Ang malalaki na, ang malalaking tao na, ang mama na. Ano? You don't get entangled with trivial or childish things na. Okay? That the man of God may be perfect, fully furnished, and equipped unto all good works. Para mas marami tayong mabuting bagay na magawa sa kapwa Kristiyano at mga hindi Kristiyano. Hindi po natin sasarilinin ang mabuting bagay na nasa atin. Dapat po natin yan ipamahagi sa iba, lalong-lalo na ang mabuting salita ng Panginoon. Malaki ang kabutihan na naging epekto sa ating buhay. Sabi ng Biblia, freely you receive, freely give. Pero kung madadivert ang ating atensyon sa ibang bagay, mawawala tayo sa dapat natin ginagawa, ano? Malaking ano yan. Disadvantage ng gawain ng Panginoon. Disadvantage din yan sa cause ng ating Panginoon. Maraming oras, maraming panahon, and then hiya ang nasasayang, no? First of all, atin po pansinin kung tinatawag na stunted growth Christian. Sino po ba itong stunted growth Christian? Kristiyano, hindi na lumago. Kung baga na tao, nabansot na. Ano? Sinilang, ano pa? Pinagatas, lumaki rin, pero matapos lumaki, tumigil na. Ano? At nakakalungkot makita yan. Pagkakita ko yan sa hayop, nakaka-discourage, di ba? Hindi ka ng bagoy na ba? Bababuyan ka. Naasahan mo, nakikita ka ng malaki. Gastusan mo na, lakas-lakas pa naman kumain. Ano? Tapos hindi naman lumalaki. Ako, lugi na. Diba? Bakit? Hindi bumibigat ang timbang. Ganun na lang. Ganun na nakaka-discourage siya. Hindi spiritual side, nakaka-discourage siya. Pag meron ng Kristiyano hindi naglalalago, o tumigil na ng paglago, na-convert, na-baptize, nag-attend for some time, tapos all of a sudden, ano nangyari? Naging, kung hindi man, madalang na magsimba, bihira na magsimba, o tuloy yung hindi na nagsimba, and then later on, hindi na rin nagpa-participate, anything that is religious, ano happened, ano? Kung hindi mo makita simba, madalang nang makita sa simbahan, so, na-stand, bumagsok ang kanilang paglaki. Kung makita natin yan sa hayop, makita sa halaman, nakakalungkot siya na pangit tayo, no? At sa buhay mo na ng palataya, malungkot din yan. Na merong maliligtas, ina-expect mo natin na lalago. Hindi pala lalago. Madalang mo na makasama sa simbahan, o hindi mo na makasama sa simbahan. O hindi na magpa-participate sa mga activity ng simbahan, sa mga gawain ng simbahan. Ano bang layo na ng organisasyon, di ba? Ano yan? Asosasyon na lang, parang a place where you get an association, karoon ka lang ng kaibigan, o meron na lang napupuntahan. Di ba specific ang direction ng Panginoon sa kanyang simbahan? Specific ang goal, malinaw. Ye shall be my witnesses and go to the uttermost parts of the earth. Malinaw, direktiba ng Panginoon. The things that thou hast heard from me, the same with thou to faithful men who shall be able to teach others also. Teaching them to observe whatsoever I commanded you. May turo ang mga narinig sa Panginoon. At hindi lang para may turo, kundi ituro para ano? Ituro para ganapin. At saan nagkakaroon ng problema? Wala, hindi na ako observe eh. Tumigil, natitigil na. Hindi na nagpatuloy, na-stand. Wala na continuation of activity. Some Christians have stopped participating on any activity of the church. Hindi mo masahan sa visitation, hindi mo masahan kahit man lang sa personal witnessing, sa may mga nakakausap. O kung mayroon lang nakakausap sa Biblia, hindi man lang kaya may defend ang kanyang paniniwala. Nakakaya kung 10 taong ka nagpanampalataya, pagka tinanong ka sa Trinity, wala kang may sagot. Sabi mo lang, alam ko, nasa Bible yan eh. Saan? Basta. Sagot mo lang, basta. Gusto mo, o sabi mo lang pasok sa akin. Pwede rin yun. Pero, hindi ko na rin ng habang panahon na gano'n.
Kailangan matutunan mo rin na may pagtanggol ang iyong paniniwala. Ano? Bakit yan ang paniniwala mo? Bakit ganyan? Ano? Sa umpisa, maaari yan. That's tolerable. Ano? Pero pag tumatagal ka na, alam, matutunan mo na rin yan. Ano? Matuto ko na rin mag-share ng gospel. Matuto mag-witness. Ganapin ang mga habilin ng Panginoon. Okay? So sana hindi tayo makakabilang dyan. At dyan, kung dyan tayo nabibilang, sana po makagraduate na tayo dyan. Hindi naman po nangangulugan na yung mga wala lamang simbahan ang na-stand sa growth. Maaari po na kahit nasa loob tayo ng simbahan, and yet, still you are standard. If you keep repeating the same monotonous prayer, hindi na nag-improve ang prayer mo, walang paglago na nangyayari sa'yo. Habang nasa simbahan ka, patuloy ka nakikinig, but you're still the same sleepy person na nakikinig, ano? Pero after the service, parang wala rin pumasok, dahil nakatulog ka. 50% of the time, or 80% of the time. Pag uwi mo, you're still the same person kung paano ka pumasok. Wala akong paglago na nakikita ka sa gano'n mo. Na maaari nasulog ka ng simbahan, pero wala rin. Parang wala ka rin narinig dahil kung hindi ka tulog o gano'n ka ibang bagay na ginagawa habang nasa simbahan. Yan ang nangyari sa Hebrews chapter 5. Kung mababasa niyan, no? Ano sabi sa Hebrews chapter 5? Sana yung panahon na ito, sabi ni Paul po, dapat teachers na kayo eh. Para magturo na kayo sa iba. Mga panahon na ito, sabi ni Apostle Paul, sa tagal na ninyo nga, dapat kayo na nangangarap sa iba eh. Kayo na nagpapayo, kayo na nagtuturo sa iba, nangangarap sa iba. Pero ngayon, mag-uupisa na naman tayo sa gatas. Dapat karne na ang inunguyan ninyo eh. Patagal pa naman ninyo. Dapat karne na ang inunguyan ninyo. Kaya back to zero na naman tayo, balik na naman tayo. Kaya tinutukoy dito na Apostle Paul, the standard growth Christians. Umabot tayo sa point na sa tagal natin sa ating pananampalataya, naasahan na tayo ng Panginoon. Naasahan na tayo ng simbahan na ihayag ang kanyang mga katotohanan, ang kanyang salita. Hindi yung alam pa rin natin, John 3:16. Ano bang kalabot ang verse? Genesis 1:1. Ano tungkol mo sa alam sa Trinity? Alam ko, nasa Bible lang yan eh. Nandiyan lang yun eh. Wala ka naman tatandaan. Okay? So, pag-pray po natin, na kung tayo pinasa ganyang level, sa ganyang time, lumaragin po tayo, we move on to adulthood. The second type of a Christian is what we call, or what I call the malnourished Christian. Ano naman itong malnourished? Ano pa mag-ibig sabihin ng malnourished? If somebody is malnourished, ibig sabihin wala siyang kinakain. Alam niyo po ba na kahit na napakarami mong kinakain, pwede ka rin maging malnourished? Ano ba yung in the physical realm, paano ba nangyayari ang malnourishment? Diba, wrong feeding, or lack of feeding, or being wrongly fed? Diba? Either you are underfed or wrongly fed. Produce the same result. Ano yan? Malnourishment. Maaaring napakaraming pinapakain sa'yo. Ano? Pero kung di nakakita na ba kayo ng bata na infant, 2-year-old, saling kagatas ang nasa bibiro ni kape? Milo? Kape? Nangyayari pa, nakaalam mo nangyayari, marami nangyayari niyan sa mga mahirap. We cannot help you. Some people are just the poor, Pero sila kahirap. They could not afford to buy even a bonan. Bonan na yata ang pinakamura, pero hindi pa rin na ma-afford. Pati na lang Diba? Na lang. Mas na, kaya munggo. Isa baw ng munggo, protina pa yan. Diba? Pero yung ba sa sobrang hirap, di ba kabili ng munggo, kape na lang. Diba? Tubig na lang. Nabasog na sa tubig, hindi lang hindi, pero wala na retain na katawan. Diba? Hindi pagkat painumin mo ng napakaraming tubig yan, di bubusog din yan, di ba? Pero ano na mo
Diba? So malnourishment is not only by lack of food, maybe even with the food, pero maling food, malnourishment pa rin yan. And what we food or what we eat has a great thing to do with our health. Malaki po ang nagagawa kung anong kinakain natin. Ano? The food that we eat tells a great thing about us. Or meron pong malaking epekto sa ating mga katawan yan. Kahit sa physical realm, no? Sa physical side. Nakikita mo ang tao malnourished sa balang-balang, sa complexion. Diba? Usually, pag malnourished ang tao, ang bata, anong complexion niya? Dry skin, law-law na balat, ano pa? Sa kanyang physique, ito nakikita mo, medyo korobado, slit, malaki ang tiyan, diba? Usually, malaki ang tiyan, lumulo ang mata, kumpiya ka bibig, nagpo-protrude na yung mga ribs. Diba yan? Mahalata mo ang malnourished na tao. Okay? And, spiritually speaking, mga kapatid, ano bang in-ordain ng Panginoon ng magiging food ng Kristiyano? What is the food of a Christian? What is the food for a child of God? Our food is supposed to be the Word of God. Bakit nagkakaroon ng malnourishment or malnutrition? Either for lack of it or for getting the wrong food or eating the wrong food. In the spiritual realm, kaya nagkakaroon ng spiritual malnourishment is either there is not enough word, there is not enough fruit that is getting in you, or perhaps the fruit that being served on you was perverted. Dahil nakakabuo ka ng salita ng Panginoon. Pero ang pinanggalingan naman, hindi talaga tama ang pagkakaserve sa'yo. Ang nakapakinggan mo lang, puro heresy. Salit na makinig ka sa mga pangangaral ng Panginoon, sino-sino pinapakinggan natin. You get a little bit of the Jehovah's Witness belief. You get a little bit of the Methodist belief. A little bit of Soriano, a little bit of Pastor Charles Faith Russell, a little bit of the Pentecostal, a little bit of Rick Warren. Pagsama-samahin na, ano mangyayari sa'yo? Religious deception? Kabagal ka niya. Dahil pacho ka. Dahil di mo na maintindihan kung ano pumasok sa tiyan mo eh. Ano? Parang bata na infant, tapos pinapakain mo, pinagireta mo, soft drinks, itchirya. Ano ba ko ang sustansya niya? God ordained this word to be our food. 1 Peter chapter 2, verse 2. I-check ko tama yung aking verse. 1 Peter 2 or 2 Peter 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Is it 1 Peter 2:2? 1 Peter. Huh? 1 Peter 2:2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word. For a new Christian, sa bagong mananampalataya, ang salita ng Panginoon ng kanyang gatas. 2 Peter 2:2. At paano dapat ang pag-devour ng salita ng Panginoon? Kung paano yung excitement ng bagong sanggol, bagong panganak na sanggol. Gaano ka-desirous yung sanggol pag nakikita niyo yung kanyang nanay o nakikita yung gatas na kanyang kakainin. Diba? Very excited yan. Ganun po sana tayo ka-excited, feeling on the Word of God. Desire the sincere milk of the Word. At hindi lang ito gatas para sa mga bagong mananampalataya. Ito po ay karne para sa mga matatagal ng mananampalataya. Take a look at the book of Hebrews chapter 5. Hebrews
5 and verse 14. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of youth have their senses exercised to discern both good and evil. Bisahan po natin sa 12. For when, for the time you ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be of the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness. So ano yung pinakagatas dito? The word of righteousness. At ano yung milk? It is for the babe. Sabi sa verse 13, it is for the babe. But the same word also is the meat for the older Christian. Verse 14. But strong meat belongeth to them that are of full age. Sa mga matatagal na. Even those who by reason of use, sa mga nag-mature na, have their senses exercised to discern both good and evil. No? So ito po ang nagsisilbing pagkain natin. But, kahit po tayo ay meron pong narinig na pangangaral ng salita. Pero ang pinanggagalingan naman ng salita ay kung sino-sino lamang. Kumbaga, either na kulang, no? There is lack of truth. Kulang ang ating napapakinggan. Ang simbahan, mukhang nakukulang na sa pangangaral. Ari ganyan, ano? For the sake of popularity, ilang simbahan mo ngayon na kung ano mga activity na ang i-incorporate sa kanilang gawain, sa kanilang service. Something that would appeal. Mag-appeal sa nature ng tao. O ano yung appealing? Minsan, ang nais na pangaral ng nangangaral, kung ano yung gusto mapakinggan. Hindi kung ano yung dapat mapakinggan. Ganun pa sa bata? Ay pakakain mo ba sa bata yung gusto niyang kainin? O yung dapat niyang kainin? Diba sa bata, kahit hindi niya gusto, pag yun ang dapat, ipakain? Right? Hindi kung ano yung gusto niya. Pero meron mga magagawa na ang gusto niyang ipakain sa kanyang mga miyembro, yung gustong pakinggan. Ano? For the sake of popularity. O para ma-hold ang kanyang crowd. Diba ganyan nangyayari sa mga modern preachers dyan sa kung saan-saan, na mga naglalaki ang mga gawain. Bakit naglalaki yung mga gawain na yun? Lahat lang naman ang gusto nila napakinggan na napakinggan nila eh. Ano ba yung gusto pakinggan ng tao? Diba? Prosperity. Lumapit kayo sa Panginoon. Wala mga problema ninyo. Asenso, giginhawa ang inyong pamumuhay. Puro na lang ang prosperity. Gusto nyo gumaling ang inyong mga relasyon. Gumaling ang inyong karamdaman. Puro self-serving eh. Puro may kapakinabangan sa tao ang pinapangaral. Di ba nakaka-attract sa tao? Dahil sa sobrang lagi na ng hirap ng tao. Parang ayaw niya makinig ng meron pang magsasabi sa kanya na ayun mga lahi ng ulupong. Kung hindi kayo magsisisi, sa impyerno kayo magigising. Ayaw nila lang balagdagan yung kanilang paghihirap o hirap ng kalooban. Kumahari lang, puro positive na lang kanilang nakapakinggan. Kaya pag meron silang makapakinggan sa radyo, sa TV na puro promises, puro positive ang naririnig, doon sila na-attract. Following biblical examples, but looking at biblical way, paano po ang pangangaral ng salita ng Panginoon? Di ba matindi? Masaktan na masaktan. Paano mangaral ng Panginoon? Paano mangaral John the Baptist? Who warned you? Lumalapit na nga eh. Who warned you? Yung tama na eh. Diba? Parang naglalapitan kay John the Baptist. Pero parang itinataboy pa ni John the Baptist. Who warned you to flee from the wrath to come. Bring therefore fruit meet for repentance. Huwag lamang pakunwari. Huwag lamang paimbabaw na paglapit sa Panginoon. Kung tunay kayo lumalapit at tunay na nagsisisi, patunayan niya sa gawa. Kaya sila mangaral. Kung hindi, huwag na kayong mag-identify sa Panginoon. You are false. You are fake followers of the Lord. Nung mangaral ang Panginoon, kagustuhan pa siya ng mga tao. Di ba? Nilayasan siya ng mga tao.
Ilan yung pinakain niya? Diba 5,000 yan? He fed 5,000 men, besides children and women. But when the Lord started to preach, sabi niya, I am the bread of life. If you will not eat my flesh, you will not inherit the kingdom of God. Doon nagturo ang Panginoon ng kanyang pre-existence. When the Lord talk of His deity, hindi nila matanggap na siya Diyos. Hindi nila matanggap na pre-existido na siya bago pa siya nagkataong tao. Sabi niya, before Abraham was, I am. Sabi nila, wala ka pang 50 anyos. Paano mo nasasabing nakita mo na si Abraham? Hindi nila malunok ang pangangarap ng Panginoon about His deity, of His divinity. Siya Diyos, na siya eternal, na siya existido, na siya ang tagapagligtas. Hindi nila malunok yan. Ano? Ano naging reaction nila? They left, what by one? Nobody is left except the apostles. Kung yun po lang ang gusto nating pakinggan, hindi tayo maglalalago. Malnourished. Puro lang ang fasting. Gusto kasi pastor. Naalala ko yung nasa article natin, ano? Sabi nung isang babae. I like what the pastor taught this morning. Except that when he talk about grievous sins, he looked at me. Lahat ang sinasabi niya, magaganda. Hindi ko lang nagustuhan. Nung pinag-uusapan na yung mga terrible kasalanan, sa akin siya nakatingin. Pinatatamaan ako ni Master. Sabi niya, sa article, guilty. Ano? So, hindi lang sana yung gusto nating pakinggan ang ating patakinggan. Kundi yung dapat nating mapakinggan. At sa mga nangangaral gano'n din, hindi lang gustong pakinggan ng mga nakikinig. Kundi yung dapat nilang mapakinggan. Ang ating piniglis, hindi tao, Panginoon lamang ang dapat natin piniglis. Without fear or favor of man, kaya nangangaral ng salita dahil hindi naman tayo sa tao accountable eh. Pero accountable to God. Hindi tayo sa tao mananagot. Hindi naman magagalit ang Panginoon na nabawasan ang miyembro dahil nangangaral ka ng mabagsik. Hindi naman magagalit sa atin ng Panginoon. Basta magagalitan pa tayo ng Panginoon kung di tayo tapat sa kanyang salita. Diba? God will not hold us accountable for success but for our faithfulness. Ano yung lumaking gawain? Kaya lumaki puro ka lang mabubuting pangangaral lang. Gusto lang papakinggan ng mga nakikinig. Ang pinapangaral mo. Kaya lumaki gawain mo, lumaki yung miyembro mo. Diba? Hindi ka naging tapat dahil ang turo sa atin ng Biblia, teach the whole counsel of God. Ang buong payo, hindi yung kalahating payo lang. At sa mga payo ng Panginoon, meron negative, meron positive. Kahit sa attributes of God, merong mabubuti, merong mga favorable sa atin. Ano? Like His love, like His mercy, like His truth. Pero merong mga attribute ng Panginoon na parang natatakot tayo, like His justice, like His wrath, like His anger. Pero hindi na natin ipapangaral yan. Ang Biblia nagtuturo ng langit, pero nagtuturo rin ng impyerno. Ang Biblia nagtuturo ng kaligtasan, pero nagtuturo rin ng pagbulit sa impyerno sa mga hindi mananampalataya. Alam ka nang pipili mo lang yung puro. Gusto ng tao, papunta ng langit, puro papunta ng langit. Tamang pamumuhay, hindi na. Ano? At pagkapahamak ng tao, hindi na. Diba, hindi kaya tuloy hindi naging balanse ang mga gawain. Kaya naglipa na ang mga kulto dahil sa kanyang pangangaral. Lack of faithfulness to the Word of God. Hindi tapat sa pulpito ang mga tao, ang mga nangangaral. Ano naging resulta? Ano na lang gawain ang susulputan kung saan-saan. Alam niyo po, kung lahat ng mga nangangaral mag-i-stick lamang sa Biblia, alam niyo kung mangyayari? Baptist lang may iwan sa mundo. Baptist lamang ang may iwan na gawain. Kung lahat lamang, mag-i-stick sa tunay na pangangaral sa salita ng Panginoon. Pero bakit na pag kami na kahit Baptist na, nawawala pa? Bakit? Dahil sa hindi pagiging tapat ng mga nagdadala ng salita ng Panginoon. Na-invert sila sa, asilaw sila sa popularity. Kasi sila, lago-lago na. Kami, hindi lumalago. Ano kaya ginawa nila? Nag-click. Kami, hindi nag-click. Tagal-tagal na.
Alala ko yung sinabi ng isang pastor na wala akong inalis yung baptist sa karatula. Lumago kami. Ang i-apply niya, yung baptist na yan ang naging hindrance. Inalis niya yung pangalang baptist, naging community church na lang, lumaguro ka nalang gawain. Alam niyo po, wala sa karakarato yan eh. Ano? At ang pagiging genuine ng gawain, hindi rin sa dami yan eh. Kundi sa turo yan, sa practice. Sa turo at practice. Di balik sa 10, basta nasa katotohanan. Kaysa 10,000 na puro gimmick, puro kalokohan na pinagagawa. Wala na sa katotohanan ng Panginoon. Diba? Iko-comment ba tayo ng Panginoon dahil sa dami ng membro? Di ba dahil sa katapatan? Well done, thou good and successful God, sasabihin. Well done, thou good and successful preacher. Well done, thou good and successful pastor. Well done, thou good and successful church. Hindi naman yun eh. Ang well done ng Panginoon ay nasa faithfulness ng tao. Nasa faithfulness ng gawain. Nasa pag-stick sa katotohanan. Kaya kung bakit maraming malnourished sa mga mananampalataya, kulang ang katotohanan. Kulang ang salita na natatanggap. Bakit ang kukulang? Minsan, kakulangan ng pulpito. Kakulangan na sa mga nagtuturo. Kung minsan, kakulangan na rin sa tinuturuan. Dahil kahit kapag ka nasa pagtuturo na, nawawala pa. O kung ano nang ginagawa, o tinutulugan lang mga pangangaral. O kung minsan, hindi dinadaluhan. Kung mandaluhan ang gawain, ito matatanggap ko, di wala. Araw-araw, nag-ahain ng pagkain sa bahay, pero parati wala ang bahay. Magubusog ka ba? Uwi ka, oras ng kain, di ba? Uwi ka, oras ng kain. Ganun din, ang spiritual natin kumakain, tuwing araw na linggo, tuwing may panambahan. Kahit tuwing may panambahan, umattend ka para kumain ka. Sa tamang nourishment, either for wrong feeding or for lack of feeding. Baka mali sa'yo, hindi wrong feeding, yung lack. Bakit kulang? Kulang ka na sa pag-attend eh. Wala na ng pag-attend, wala pang pag-aaral, wala pang pagbabasa, wala pang pananalangin. Ang nourishment na resulta niya sa'yo. Ano? Pero kapag kaminsan, dahil sa circumstansya, talagang hindi ba iwasan na hindi ka makakasalo, pero ka rin din sana ng effort na ginagawa. Diba? Pakinggan mo ang ating mensahe nasa YouTube. Diba? Pagbasa ka ng Biblia, pagbasa ka ng mga babasahin. At hindi na sinasabi ko, kung magbabasa ka ng mga literature, hanggat maaari, Baptist authors ang ating babasahin. Hindi ko sinasabi na sa mga hindi Baptist, walang matino. Meron po mga authors sa hindi Baptist na magagaling ang kanilang mga sinulat. Pero dahil sa mga hindi Baptist sa orientation, maaaring sa isa o dalawang doktrina, may sasablay niya. Pero hindi nakakulugan na wala silang tamang sinabi. Marami pa rin silang tama, mabubuting mga tinuturo. Pero dahil may hindi Baptist sa kanilang orientation, may mga punto na malinis sila sa ating paniniwala. Kaya sa ating hindi pinabasa, pinapakinggan, do not take everything, hook, line, and sinker. Huwag mong lulunukin lahat. Maging mapanuri ka rin sa iyong pakikinig. Maging mapanuri ka rin sa iyong binabasa, kagaya ng mga taga-Berea, diba? Bukod sa napakinggan nila, sinisiguro nila kung nasa scripture talaga pinangaral na narinig nila. They will be commended. Sabi ng Bible, they are more noble than those of the Thessalonians. Because after hearing the word, they studied it in their house. Sinesearch sila sa bahay nila. Kung yung narinig nila ay nasa scripture na. So wala kang pagkakataon, makapakinig, makadalo, may paraan naman para makapik ka pa rin ng salita ng Panginoon. It is through via internet. Ang ating gawain nasa internet. May mga babasahin, mga literature na pwede kang mabasa. Pero piliin mo yung authors na pupuntahan. Pagbasa ka ng Biblia, manalangin ka. Pero kung hindi na manalangin, ito mo kasi, hindi na ako nakakadalo. Gusto mo, spoon feeding na lahat, susubo sa pupuntahan ka pa para subuhan ka. Ba't di mo tulungan ang sarili mo, di ba? Tulungan mo na lang sarili mo. Hindi na tayong bata na nalilipasan ng kain dahil walang nagpapakain sa kanya. Tulungan mo sarili mo, malaki ka rin. You know what to do, you know where to go. So why is there so many people
that are malnourished for lack of food. The spiritual food is the Word of God. Dahil either na mali ang kakain, mali ang napakinggan, mali ang natanggap, o kulang sa napakinggan. Kulang sa katotohanan ng nakuha. Kulang sa naaral na salita ng Panginoon. Ephesians 3, saan po natin sa Efeso, no? Anong sinasabi yan? Efeso Kapitulo 3, verse 7. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 7. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. What's the purpose? Till we all come to the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Bakit naghalal o bakit naglaan ng Panginoon ng mga iba't ibang ministries, iba't ibang mga offices sa simbahan? For the perfecting of the saints, that we be no more children, that we stop being children, para makagraduate na tayo sa pagiging bata. Ano yung bata? Madaling mapaniwala, madaling ma-deceive, that ye be no more children, tossed to and fro by every wind of doctrine and sleight of men, and cunning craftiness whereby they like to deceive. Dadadaya tayo sa kung ano ng mga pangangaral. Kaya sinabi lang sa Liquaren, paniwala na rin tayo. Kaya sinabi lang sa Soriano, bilid na rin tayo. Kaya sinabi na sa ganito, bilid na rin tayo. Kung saan-saan. Kung sino-sino na lang pinaniwala, pinakikinggan natin. Ano? Kahit patyo tayo niya, nalidiscard na tayo. Okay. So, the purpose of the Word of God, that henceforth, we be no more children. Nakagraduate tayo sa pagiging bata, lumago sa mata, matuto, at maging kahalintulan ng ating Panginoon. Not necessarily perfectly, pero sinisikap natin na maabot ang katulad ng pagiging Panginoon. Nasabi sa Romans 9, to be conformed to the image of Christ. To be conformed to the image of Christ. Sa ating halimbawa, sa yung ating example, sa yung ating tinutularan, in His character. So, umabot tayo sa pangatlo. At dito po natin tatapusin ang ating mensahe sa pangatlo, sa pangatlo. The superficial Christian. Ano po yung isipin ng superficial Christian? Mababaw. The shallow one. Superficial. Ang Biblia nagtuturo ng being grounded and rooted, di ba? The Bible tells us to be rooted and grounded in the truth. Umugat. Ang tayo ko'y lumalim. Ang tayo umugat. Dahil ang lumalim na puno, ang lumalim na halaman, at inugatan na halaman, lumalim ang kanyang ugat, kahit anong ampas ng bagyo, anong ampas ng hangin, hindi yung basta-basta madadala yan. Ano? Hindi yan maa-approve, hindi yan mabubunot. Pero yung mga shallow, wala, madaling ano yan. Madaling mag-detect. Nasa tama na eh. Biglang nadala sa maging paniniwala. At hindi lamang yun. This type is an undependable character. Hindi ka makapag-rely ka.
Malimit, yan pa yung maingay. Malimit, yan pa yung maraming sinasabi. Pero pag actual na, tatrabahuhin na, laging sinasabi niya, pero pag gagawin na, wala yan, absence. Maraming ganyan. Sige, gawin natin yan. Sali ako dyan. Ano gagawin? Sige, sali ako dyan. Kailan? Pag tumating na yung oras at petsa, wala. Lalo na kapag involved work. Lalo na kapag involved sakripisyo. Hindi mo masahan. Meron namang ilan na halos walang sinasabi sa simbahan. Halos walang masabi. Hindi nag-a-assume. Very unassuming ano. Halos hindi makapagsalita sa simbahan, pero sila yung ready standby. Pwede mong maasahan in case of emergency. Pwede mong maasahan na pag merong gagawin, pag merong pangangailangan. Pero naman na from all appearance, form and shape, or fashion, nakikita mo na parang napaka-dependable ng tao ito. Napaka-payos magsalita. Parating, praise God, praise the Lord. Parating, purihin ng Panginoon. Pulolowin ng Panginoon. Kala mo sa'yo, napaka-active, pinaka-malapit sa Panginoon. Kung meron ka mga aasahan, siya ang tao maasahan mo. Pero kapag may gagawin na, wala. Kapag kailangan sakripisyo, at yung unang-unang tutusin sa sakripisyo. O hindi pa-participate sa sakripisyo. At ano pa? Sa kanyang doktrina, sa kanyang tindig, wala rin masyadong lalim. Hindi umaga. Kaya ano nagiging resulta, siya po ay nagiging discouragement. Sa simbahan, sa pasto, sa ibang membro, kaya na sa mga believers. Dahil unstable ang kanyang paniniwala, akala ko ba bawal sa baptisan na nila? Akala ko hindi pwede sa inyo itong ganito. Pwede, itamid na. Walang malinaw. Walang malinaw na tindig. Kaya, nalilito tuloy kahit ang believer, nalilito sa kanya. Hindi lang ang unbeliever, hindi lang ang simbahan, hindi lang membro na ko confused. Kahit mga unsaved, nalilito. Ano ko ba, Kristiyano kayo? Akala ko ba, mananampalataya kayo, hindi pwede ko ganyan. Bakit? Ginagawa niyo na ba yan? Diba? Kasi yung mga tao na ikaw pa naman ang tinitingnan, ikaw pa naman ang tinitingala nila dahil dati kang ganyan, nabago, tapos bumalik ka na naman, parang lalo silang titigas. Madi-discourage lalo sila. So he is a source of discouragement, not only to the church, but to the host. Mababaw ang kanyang tindig, mababaw ang kanyang posisyon. He is not grounded, he is not rooted in the doctrine. He is not rooted in the teachings of the Lord. So pray po natin mga kapatid na kung tayo nasa ganyang kategorya, iyayaan tayo ng Panginoon, tumikas tayo ng Panginoon sa ganyang kalagayan. For the sake of His ministry, for the sake of the ministry, for the sake of the church, for the sake of other people, even by the unbelievers, for the sake of the unbelievers, sabi ng Bible, let your light so shine. We are the salt of the earth. If the salt have lost its savor, wherewith the world will be salted. Wala nang magpe-preserve, wala nang magsisison sa mga mundo. Tayo ang asin ng sanglibutan, tayo ang nagbibigay lasa. Many things are not fit for consumption without salt. At ang society natin, isusuka na ng Panginoon without the presence of Christians. Ginawa niya sa Sodoma. Ginawa niya sa Sodoma, sa Gomorrah. Hindi namatay ng Panginoon without the presence of at least 10 believers. Pero dahil sa presensya ng mga mananampalataya, ang ilang society, hinahayaan pa ng Panginoon na magpatuloy. Because we are the soul of the earth. Pero kapag wala na tayong pinag-iba, wala na tayong pinag-iba sa mundo, kagaya ng asin na wala na pinagkaiba sa lupa. Ano bang saysay ng asin? Para ka na rin lupa. Ano bang ginagawa sa lupa? Diba? Pinapakapakan na lang. Dinadandaanan na lang. Wala na silbi. Diba? Wala na silbi. Kaya kapag tayo Kristiyanong nawala ang katotoo, nawala ang alat, wala na tayo ng silbi sa mundong ito. Hindi ka na mapakinabangan sa pagpalasa. Hindi ka na mapakinabangan sa pag-preserve sa society or for the seasoning of the society. Kasi sabi ng Bible, we are henceforth good for nothing.
not to be trodden underfoot. Okay. Panalangin po natin na sana tayong mga mananampalataya na-baptize na tayo. Sabi ng Bible, did you know that whoever is baptized with Christ had put on Christ? Nabaptize mo na kami Kristo, ibinihis mo na si Kristo. Damit na niya, uniform na niya, dala mo. I-identify mo na sarili mo sa Kanya. And let every man that nameth the name of Christ, let him abstain from what? Let him abstain from evil. Kinabanggit mo na pangalan ng Panginoon eh. I-abstain ka na sa evil. Layuan mo ng masama. I-identify mo na ang sarili mo sa Panginoon. Na-baptize ka na sa Panginoon, ibihis mo ang Panginoon. Ibig sabihin ng let your light so shine. You are the salt of the earth. And let your light so shine. The people, they get direction. Ang tao makakuha ng direksyon. Nakikita nila na nasa atin ang tunay ng Panginoon. Tayo nag-limit sa kanila sa tunay ng Panginoon. Eh kung paloko-loko buhay natin, paloko-loko testimony natin, hindi nila malaman kung pro ka ba o con. Kung Kristiyano ka o hindi. Eh pati sila nagkakong-confuse. At sila bibigyan ng kalooban. Mga unbelievers. Diba? Tapos manalangin po natin mga kapatid na Diyaya tayo ng Panginoon. Tayo tumayo, wakas na sa ating Panginoon. Pakailan namin Diyos, mga tayo naman, patawad po ama sa aming mga pagkakasala, patawad sa mga dapat gawin na hindi nagagawa, at sa mga hindi dapat na aming nagagawa. Sana magdagdag ko po ang aming strength of character to do what is right. At sana po i-handle po na mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok at mga tusong kinakaroon sa araw-araw. Lahat po naman, nabigyan na sa amin naman, ang damdamin na parating may pagdadaya sa mga nasubit at kinakinig yung kalooban. Nawakan, hindi kami nadaya man ang mga details of life, hindi kami na-divert ang aming atensyon naman sa aming mga duties bilang mga mananampagbaya at maagaw ng aming mga earthly duties. Ang atensyon na dapat ibinubuhos namin para sa aming tungkulin sa inyo. Kaya ba kayo po ingat sa aming pansamantalang pag-iwalay at patuloy po magpala sa pagpapatuloy ng aming gawain sa aming aming langit ang halang ng Panginoon Jesus. Magandang umaga po.